Maraming tao ang nakakakilala kay Warren Buffett bilang isa, kung hindi man o pinakadakilang mamumuhunan sa kasalukuyan na may kasaysayan ng kita na mas mataas kaysa sa lahat ng stock market indices. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam ng kanyang kwento ng detalyado. Tatalakayin natin ngayon sa dokumentaryong ito ang paglalakbay ng ambisyosong batang umaangat na naging icon ng Wall Street. Para sa mga interesadong matuto pa, inirerekomenda ko ang isa sa paborito kong libro, ang Snowball o L'Effet Boule de Neige. Dahil ito ay may kwento at nakakatuwang detalye, hindi ko na patatagalin pa. Ibinibigay ko na ang pagkakataon kay Robin. Simulan na natin ang video. Batang negosyantang ambisyoso, si Warren Buffett ay nagsisimula palang bumuo ng imperyong pinansyal. Pinuntirya niya ang isang kumpanyang nahihirapan sa pag-asang buwagin nito at ibenta ang mga asset nito. Nagbibigay ang Sanborn Map sa mga kumpanya ng siguro ng minuto-minutong mapa, linya ng kuryente, tubo ng tubig at daloy ng trapiko sa lungsod. Bago ang GPS, mahirap gumawa ng eksaktong real-time na mapa. Ngunit mahalaga ito sa mga kumpanya ng seguro. Tumutulong ang mga ito sa mga kumpanya ng seguro, suriin ang panganib at gumawa ng mas mabuting pulisya. Habang nagsasanib-sanib ang industry, kumukunti ang kliyente ng Sanborn, kaya mas mababa ang presyo ng stock nila kaysa sa book value. Para kay Buffett, pagkakataon ito para kumita ng walang halos panganib. Nadiskubre niya na ang kumpanya ay may portfolio ng mga asset na kung i-liquidate ay magdadala ng $65 kada share, pero may problema. Para makumbinsi ang kumpanya na i-liquidate ang portfolio, kailangan niyang makakuha ng pwesto sa board of directors, kaya kailangan niya ng dagdag kapital. Alam ni Buffett kung saan kukuha ng pondo. Kapag sigurado siya sa investment, isinasali niya buong pamilya, kasama ang tiyahin, nanay at tatay niya. Nangalap siya ng pera mula sa mga kakilala para magkaroon ng sapat na pondo si Buffett at makakuha ng upuan sa board of directors ng kumpanya. Pagkalipas ng 6 na buwan, nahalal siyang board member ng Sanborn. Nagpatawag agad ng board meeting si Buffett at iminungkahi sa mga miyembro na i-liquidate ang portfolio para mailabas ang halaga nito. Laking gulat ni Buffett nang tanggihan nila ang kanyang plano at matuklasang walang miyembro ng board of directors ang may sapat na shares. Grupo lang sila na mapagsamantala na ginagamit ang yaman ng kumpanya para sa sarili. Walang balak umatras si Warren Buffett. Tatakutin niya ang board para sumunod sa kanya. Tinuruan siya ni Ben Graham na huwag ilagay lahat ng pera sa isang investment lang. Pero sinuway ni Buffett ang payo at agad bumili ng dagdag na shares ng Sanborn para makuha ang kontrol sa kumpanya. Bumalik si Buffett sa board meeting at nagbanta na tatanggalin ang lahat kung hindi susunod sa plano niya. Sa takot para sa sariling interes, sumang-ayon ang board na hatiin ang kumpanya, kaya kumita ang batang mamumuhunan mula OMA ng 45% tubo sa investment niya. Siya ang mangunguna sa pamumuhunan sa susunod na 60 taon at mag-iwan ng marka sa pananalapi. Tinatawag siyang orakulo ng OMA. Si Warren Buffett ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang lolo ay may-ari ng isang matagumpay na tindahan ng grocery. Ang kanyang ama ay kumikita ng maayos bilang isang stockbroker. Pagdating ni Buffett sa edad na 2, natapos ang kasaganahan nang magsimula ang dakilang depresyon. Mahirap sa atin isipin ang pagdurusa, takot at kawalan ng kontrol. Maraming pamilya ang nawalan ng kontrol sa buhay dahil sa dakilang depresyon. Nawala ang yaman ng kanyang ama, si Howard Buffett, nang bumagsak ang merkado. Sinikap niyang makabawi at ginawang oportunidad ang trahedya. Napagtanto niyang mas mainam magbenta ng mas ligtas na mga stock para maprotektahan ang kapital ng mga kliyente matapos mawala ang kanilang yaman sa spekulatibong stocks. Si Howard Buffett ay agad sumikat bilang maingat na stockbroker na tumutulong protektahan ang yaman ng kanyang kliyente. Malaki ang naging impluwensya sa batang Warren Buffett ng tapat at makaprinsipyong paraan niya ng pagnenegosyo. Ang pinakamagandang regalong natanggap ko ay ang magkaroon ng ama na katulad ng ama ko mula nang ako'y ipinanganak. Tinuruan niya ako sa lahat ng posibleng paraan, pero hindi niya ako tinuruan sa pamamagitan ng mga salita. Tinuruan niya ako sa pamamagitan ng halimbawa. Walang hanggang tiwala siya sa akin kahit nagkakamali ako, kaya malayo ang mararating mo. Para kay Warren Buffett, bayani niya ang amang si Howard Buffett, lalo na't hindi niya nakuha ang pagmamahal ng kanyang ina. Sa tingin ko, takot na takot kami sa kanya. Kapag nagigising ako sa umaga, pinakikinggan ko ang boses niya. Sa boses pa lang niya, nahuhulaan ko na kung magiging masama ba ang araw na yon o hindi. May kasaysayan ng sakit sa pag-iisip ang pamilya ng ina ni Warren Buffett at marami sa kanila ay napasok sa asylum. Madalas sumakit ng matindi ang ulo ng nanay ko, kaya iwasan siyang lapitan kapag ganoon.
Lalo pa siyang nagwawala pero hindi sa harap ng iba. Bata pa lang si Warren, madalas nang sinisigawan at nilalait ni Layla Buffett si Warren at ang kapatid niyang babae. May magulang kang palaging nananakit sa salita, pumupuna, ikinukumpara ka sa iba at pinapahiya. Mahirap itong marinig. Para sa isang bata, lalo na kung galing ito sa magulang na dapat ay tagapagtanggol at pangunahing tagapag-alaga niya, siguradong maaapektuhan nito ang paniniwala mo tungkol sa mundo at sa sarili mo. Dahil sa takot kay Warren sa ina niyang laging nang aalipusta, iniiwasan niyang makihalubilo at mas piniling mangolekta ng selyo at takip ng bote. Bilang batang lalaki, gustong-gusto ni Buffett ang mag-ayos at magbilang ng mga bagay. Sa tingin ko, ito ay dahil nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kaayusan at pagiging mahuhulaan ng mga bagay. Habang nagbibinata si Buffett, ang mga dati niyang problema ay nagtulak sa kanya sa madilim na landas. Nahalan si Howard Buffett sa Kongreso at isinama ang pamilya sa Washington. Ang batang Warren Buffett ay biglang napunta sa isang hindi pamilyar na kapaligiran, hindi makapag-angkop sa buhay sa kabisera ng bansa. Habang abala si Howard sa tungkulin bilang kongresista at patuloy silang tinatakot ng kanilang ina, siya at ang kanyang kapatid na babae nagrebelde ang binatilyong Warren Buffett. Lumiban siya sa klase at nakisama sa masasamang tao. Nagnanakaw siya ng mga bagay tulad ng mga bola ng golf at nasasangkot sa mga palilinlang. Nagpatuloy ang rebelde niyang ugali hanggang sa makialam si Howard Buffett. Sinabi ng ama, "Kaya mo pang pagbutihin yan." Labis itong dinamdam ni Warren nang malaman niyang nadismaya ang pinakamahalaga niyang tao. Nangako siyang babaguhin ang kanyang ugali at hinding-hindi na muling bibiguhin ang kanyang ama. Habang nasa New York kasama ang ama, ipinakilala si Warren Buffett kay Sidney Weinberg, pangunahing kasosyo sa Goldman Sachs. Malaki ang naging epekto nito kay batang Buffett. Nakikita niya kay Weinberg ang uri ng huwaran na gusto niya maging. Determinado ang binata na yumaman at makakamit niya ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili niyang mga negosyo. Kumita siya ng malaking pera sa paghahatid ng dyaryo at nagmamay-ari rin siya ng isang makinang pinball. Nakumbinsi niyang ilagay ng barberya ang kanyang makina doon. Magaling si Buffett sa pagkalkula ng posibilidad, kaya naisip niyang gamitin ito sa pagsali sa pustahan ng karera ng kabayo. Nang matapos ni Buffett ang kanyang high school, kumita na siya ng $5,000 mula sa kanyang iba't ibang negosyo na katumbas ng $50,000 sa panahon ngayon. Kahit ayaw niyang magkolehiyo, nahikayat si Buffett ng ama na mag-aral. Dahil nagtapos siyang top sa klase, natanggap siya sa Wharton School of Business. Habang ang karamihan sa Wharton ay nag-aaral para maging executive, si Warren Buffett ay naghangad lang maging mahusay na mamumuhunan. Masaya siya nang malaman na nagtuturo sa Wharton ang co-author ng paborito niyang libro. Ang pamagat ng libro ay Security Analysis at ang mayakda ay si David Dodd. Nakakuha ako ng mataas na grado sa universidad habang tumatagal, pero hindi ko naman talaga naramdaman na marami akong natutunan. Pero nagbago ang kanyang pananaw nang ipakilala sa kanya ni David Dodd ang kanyang co-author, isang lalaki na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Si Benjamin Graham, isang propesor sa Columbia, ang nangguna sa isang teknik sa pamumuhunan na kilala bilang value investing. Matapos masaksihan ang mga kapahamakang dulot ng di makatwirang spekulasyon noong Roaring '20s, naghanda si Graham na mas ligtas na estratehiya sa pamumuhunan na nagbibigay ng kita ng hindi malaki ang panganib. Sa Wall Street, lahat ng tao ay sobrang talino, kaya't nagkakabalance ang kanilang katalinuhan at lahat ng alam nila ay naipapakita na sa presyo ng mga stocks. Dahil dito, ang mangyayari sa hinaharap ang sumasalamin sa hindi nila alam. Si Buffett ay tila refleksyon ni Graham bago sila nagkakilala at nakita agad ni Graham ang potensyal niya. 6 sa kanila ay may malaking impluwensya. Si Ben Graham ay malaki ang naging impluwensya ko dahil tinuruan niya ako ng tamang balangkas sa pamumuhunan. Dahil kay Ben Graham, narating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Pagkatapos niyang makapagtapos, nag-enroll si Buffett sa MBA program ng Universidad ng Columbia at nagsimulang magtrabaho sa kumpanya ng pamumuhunan na pagmamay-ari ni Graham. Kinuha si Buffett bilang stock analyst para maghanap ng mga kumpanyang tinatawag na cigar butt. Ang pamamaraan ng pamumuhunan na nakabase sa cigar butt ay ang paghahanap ng isang kumpanyang halos wala ng pag-asa pero sobrang mura na parang may isa ka pang libreng hitit na makukuha. Sanay kaming mamulot ng basang cigar butt, alam mo na. Habang nagtatrabaho kay Graham Newman, nakakuha si Buffett ng mga kasanayan sa pamumuhunan pero higit sa lahat, nabigyan siya ng pagkakataon na maghanap ng mga ideya sa pamumuhunan para palagiin ang sarili niyang pera na umabot na noon sa $19,000 o mga $200,000 sa panahon na yon. Di naglawan, nahanap niya ang tamang pagkakataon. Ang Rockwood, gumagawa ng tsokolate sa Brooklyn, New York, ay nahirapan kumita dahil sa pagtaas ng presyo ng cocoa beans.
Nalaman ni Graham at Buffett na may malaking stock ng cocoa beans ang kumpanya na pwedeng ibenta para kumita, pero may problema. Kung ibebenta ng kumpanya ang cocoa beans sa presyong pangmerkado, malaki ang buwis na babayaran nila na magpapababa sa kita. Sayang kung palalampasin ang pagkakataong ito. Kahit hindi pa rin alam kung paano sosolusyunan ang problema sa buwis, nakahanap si Ben Graham ng kasosyo na nag-alok sa kanya ng isang matalinong solusyon. Si Pritzker ay isang mamumuhunan na mahusay ang kaalaman sa mga batas sa buwis. Sa edad na 32, 7 taon na mas matanda kay Buffett, naghahanap si Pritzker ng paraan para itayo ang sarili niyang imperyo sa negosyo. Napagtanto niyang pwedeng ialok ang buto ng kakao sa mga shareholder ng Rockwood kapalit ng shares para makaiwas sa buwis. Bumili si Pritzker ng sapat na dami ng shares para magkaroon ng majority stake at nag-alok na ipagpalit ang mga buto ng kakao na may dagdag na $2 kumpara sa halaga sa merkado. Agad napansin ni Ben Graham na perpekto ito para sa arbitrage. Maari niyang bilhin ang mga shares ng Rockwood sa $34 at agad itong ipagpalit sa mga buto ng kakao na nagkakahalaga ng $36. Nadamitin niya ang futures contract para maprotektahan laban sa pagbabago ng presyo ng buto ng kakao at matiyak ang kita na $2 kada share na walang panganib. Maaring nakahanap si Ben Graham ng paraan para mabilis kumita ng pera, pero ang kanyang estudyante na si Warren Buffett ay naghahanda ng mas malaki pang bagay. Napagtanto ni Buffett na kung handang magbayad ng sobra si Pritzker ng $2 para bilhin ang iba pang shares mula sa mga shareholder ng Rockwell, siguradong kumbinsido siya na napakagandang negosyo ito na dapat hawakan. Hindi tulad ng estratehiya ni Graham, inilagay ni Buffett ang 75% ng kanyang personal na ipon sa mga shares ng kumpanya na itinataya ang lahat sa muling pag-angat ng presyo ng shares ng kumpanya. Kung pumalpak si Pritzker, maaring mawalan si Buffett ng pera at masira ang reputasyon ng kanyang kumpanya lalo na sa harap ni Ben Graham. Matapos ang dakilang depresyon at ikalawang digmaang pandaigdig, muling lumakas ang ekonomiya ng Amerika pagpasok ng dekada 50. Maraming yumayaman sa iba't ibang lugar at nakikinabang dito ang industriya ng pananalapi. Ambisyosong batang mamumuhunan si Buffett. Desidido siyang maging milyonaryo bago siya mag-30 taong gulang. Habang nagtatrabaho siya para sa maalamat na mamumuhunan na si Ben Graham, iniisip ni Buffett na nahanap na niya ang pagkakataon para sa kanyang unang malaking tagumpay sa pamamagitan ng pag-invest ng karamihan ng kanyang ipon sa isang stock. Ipinusta ni Buffett lahat sa kumpanya ng tsokolate. Ang stock ng Rockwell ay tumaas mula $36 hanggang $85 at ang batang mamumuhunan ay kumita ng higit sa $13,000 na purong tubo na katumbas ng $144,000 sa panahon na yon. Tagasunod si Warren Buffett ni Ben Graham pero hindi siya manggagaya. Lubos niyang alam ang value investing kaya minsan ay kinokontra niya ang ideya ng mentor niya. Dahil humanga si Graham sa ginawa ng kanyang alagad, agad niya itong pinataas ng ranggo. Kontento si Buffett sa kanyang yaman at katayuan at inaasahan niyang magiging kasosyo agad siya sa kumpanya ng Graham Newman. Malapit na magbago ang lahat. Nang handa na si Buffett maging kasosyo, nagretiro si Ben Graham at binuwag ang partnership niya. Nawala ng interes si Ben Graham sa pamumuhunan dahil pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang pera para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gusto rin niya magbigay ng oras sa iba pa niyang hilig gaya ng babae at sining. Para kay Buffett, pinaalala ng pangyayaring ito kung gaano niya kinasusuklaman ang hindi niya pagkakaroon ng kontrol sa kanyang karera. Dahil sa diploma niya, madali sana siyang makakakuha ng trabahong malaki ang kita sa Wall Street. Pero sa edad na 26, pinili ni Buffett na gawin ang hindi iisiping gagawin ng iba. Umalis si Buffett sa New York at bumalik sa kanyang bayan, Omaha, para magbukas ng sarili niyang negosyo. Pagbalik ko, may nagtanong sa pamilya, anong gagawin sa pera? Sabi ko, di na ako magbebenta ng stocks. Pero kung gusto ninyo makipagsosyo, okay sa akin. Ilang buwan pagbalik ko, nagtayo ako ng unang partnership. Dahil kay Graham, nakilala ni Buffett ang maraming mayayamang mamumuhunan na nagtiwala ng pera sa mga bago niyang partnership sa pamumuhunan. May sapat na pondo na siya para sa negosyo, kaya malaking ideya na lang ang kailangan. Mas mataas ang kita ni Buffett sa pamumuhunan kaysa karaniwan. Kailangan niya ng isang kalamangan na wala ang ibang mga mamumuhunan noong panahong yon. Mahilig si Buffett sa mga pink sheets na naglalaman ng mga kumpanyang kinakalakal sa labas ng stock exchange, kadalasan sa napakababang presyo. Sa totoo lang, marami sa mga kumpanyang ito ay panlilin lang. Pero para kay Warren Buffett, may mga posibleng gintong karayom sa bunto ng dayami. Matapos ang masusing paghahanap, may isang kumpanya na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang National American ay isang kumpanya ng seguro na matatagpuan sa Nebraska. Gaya ng maraming kumpanya ng seguro, nagsimula rin ito bilang panlilin lang. Pero matapos ang ilang taong legal na proseso at pagpapalit ng pamunuan, naging lehitimong negosyo na ito.
Maraming magsasakang may-ari ng sape ang hindi alam ang mga pagbabago sa kumpanya at iniisip na wala pa ring halaga ang kanilang sape. Pero tinataya ni Buffett na ang mga sape ng kumpanya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100. Ang problema ay saan hahanapin ang mga magsasaka. Kaya si Warren Buffett at ang kanyang grupo ay bumibisita sa mga magsasaka at binibili ang kanilang sape, minsan may 70% na diskwento sa orihinal na halaga. Maraming magsasaka ang masaya dahil nagkaroon na ng halaga ang kanilang sape. Sa pagpunta sa mga lugar na hindi kayang puntahan ng kanyang mga katunggali, tumaya si Buffett sa National American na nagbigay sa kanya ng magagandang kita at ginamit niya ang parehong diskarte ng paghanap ng mga murang kumpanya sa maraming hindi kilalang kumpanya na nagbigay sa kanya ng 100% taunang kita sa loob ng unang 5 taon. Noong 1962 ang Buffett Partnership ay may $7.2 milyong na ari-arian, mas mataas kaysa naabot ng Graham Newman. Sa edad na 32 si Warren Buffett ay malapit ng maging higante sa pananalapi, ngunit hindi niya alam na ang susunod niyang pamumuhunan ang pinakamalaking hamon sa kanyang karera. Ang Dempster Mill Manufacturing ay pamilyang kumpanyang gumagawa ng windmill at irigasyon sa maliit na bayan sa Nebraska na may kulang 10,000 residente. Nalaman ni Buffett na maraming pisikal na ari-arian ng kumpanya. Kahit mahina ang kita, $18 lang ang presyo ng bawat aksyon kumpara sa book value na $72. Halos hindi na ito nakikita sa panahon na yon. Nagpatuloy si Buffett sa pagbili at naghintay tumaas ang presyo. Pwede rin niyang i-liquidate ang kumpanya para kumita. Bumili si Buffett ng maraming aksyon para makuha ang kontrol sa kumpanya, pero di niya napansin ang kawalang kakayahan ng pamunuan. Hindi naiintindihan ng mga namumuno sa Dempster Mill ang siklo ng ekonomiya, kaya tuloy-tuloy silang bumili ng pyesa at gumawa ng windmill kahit walang demand. Dahil dito, napilitang umutang ng panandalian ang kumpanya. Dahil sa hindi nabayarang utang, banta na ng mga bangko na kumpiskahin ang stock ng Dempster at isara ang kumpanya. Para kay Buffett, ito ang pinakamalalang balita. Nag-invest si Buffett ng $1 ng kapital ng kumpanya niya sa negosyong ito. Kapag nabangkarote ang kumpanya, maaari siyang mawalan ng lahat at masira ang pangarap niyang magtayo ng pinansyal na imperyo. Gusto ni Buffett na mailigtas ang kanyang investment, kaya kailangan niya ng tulong mula sa mayamang taong matyaga para maisulong ito. Alam niya ang tamang tao, si Charlie Munger. Si Munger ay isang tanyag na abogado sa California at baguhang mamumuhunan na nangangarap yumaman. Bumili siya ng windmill company sa maliit na bayan sa Nebraska kahit walang alam si Warren sa pamamahala nito dahil mura lang ito. Matapos suriin ang sitwasyon, napagtanto ni Munger na palugi na ang kumpanya. Para ayusin ito, humingi ng tulong si Munger sa isa sa kanyang mga kasamahan upang palitan ang general manager ng Dempster Mill. Nagtanggal sila ng daan-daang manggagawa, nagbenta ng kagamitan at nagsara ng 5 sangay, hindi lang para mabayaran ang utang sa bangko, kundi para rin manatiling buhay bilang kumpanya. Pagkatapos ng matinding tanggalan, naging maayos na ulit ang kalagayan ng kumpanya. Akala ni Buffett na resolba na ang problema at makakalabas siya sa gusot sa pagbenta ng kumpanya sa ibang mamimili, pero hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Maaring nailigtas ni Buffett ang kumpanya mula sa pagkalugi, ngunit kapalit nito, ginulo niya ang buhay ng libu-libong manggagawa. Maraming nagprotesta sa kalsada matapos i-anunsyo ni Buffett ang pagbenta ng kumpanya sa isa pang mandarambong ng pondo. Para sa iba, si Buffett ay walang iba kundi isang walang-awang likidator na ang iniisip lang ay mabilis na yumaman. Nagsama-sama ang mga residente, naglikom ng pondo at naglabas ng $3 milyong mula sa sarili nilang pera para muling bilhin ang Dempster Mill kay Warren Buffett. Binalik na sa mga lokal ang kumpanya. Ang ginawa ni Buffett sa Dempster Mill ay tinatawag na yung activist investing. Pero noong panahong iyon, iba ang tawag dito, corporate rating. Ang nakaistorbo kay Buffett ay hindi siya naghahangad ng kita at dapat pa nga siyang pasalamatan dahil iniligtas niya ang kumpanya. Kahit na natalo, kumita pa rin si Warren Buffett ng $2 milyong mula sa pamumuhunang ito para sa kanyang mga namumuhunan. Mukhang isang independenteng tao si Warren Buffett, pero para kay Buffett, kailangan niyang makahanap ng paraan para maayos ang kanyang reputasyon. Ang susunod niyang pamumuhunan ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon para gawin yon. Magulo ang dekada 60 sa bansa. Milyon-milyong kabataang Amerikano ang pesimista sa hinaharap. Isang batang mamumuhunan ay optimistiko. Nakilala si Warren Buffett sa pagbili ng problemadong kumpanya, ginagawang kumikita ang mga ito o pagbebenta ng kanilang ari-arian. Pero ang huli niyang pamumuhunan sa isang kumpanya ay nagudyok sa kanya na muling suriin ang kanyang pamamaraan. Matapos makaranas ng mga protesta dahil sa kanyang pakikialam sa Dempster Mill, kailangan na ngayong unahin ni Buffett ang kanyang reputasyon at kita. Mahirap itong balansihin sa pananalapi pero agad niyang nakita ang pagkakataon para patunayan na posible ito.
ang American Express ay nagiging pinansyal na konglomerado. Bagamat ang pangunahing negosyo ng American Express ay credit card, mayroon din itong lihim na division na malaki ang kinikita. Ito ay kumpanyang naglalabas ng resibo ng bodega. Kung may marami kang kalakal dahil ng langis o buto ng kakao, pwede kang magbayad sa American Express para inspeksyonin ang bodega mo at maglabas ng resibo na magagamit mong collateral sa pag-utang sa mga bangko. Napansin ng isang kliyente ng American Express na kaya niyang lokohin ang proseso para sa sarili niyang benepisyo. May-ari siya ng kumpanya ng langis ng soya pero pinupuno niya ng tubig dagat ang malaking bahagi ng mga tangke at nililinlang ang inspektor gamit ang isang aparato para magmuhang puro langis ng soya ang laman. Dahil sa panlilinlang niya, naluloko niya ang mga inspektor ng American Express para bigyan siya ng dagdag na resibo ng langis na ginagamit niyang mangutang ng malaking halaga ng pera sa mga bangko. Gumastos siya ng daang milyong pautang sa pagsusugal sa pamilihang pinansyal at nagkaroon ng malaking pagkalugi nang mabunyag ang panlilinlang niya. Dahil hindi nila siya masingil, nilapitan ng mga bangko ang American Express para bawiin ang daan-daang milyong dolyar na lugi. Bumaba ng kalahati ang stock, natakot ang mga mamumuhunan at nalagay sa alanganin ang kinabusasan ng kumpanya. Habang dumaranas ang American Express ng isa sa pinakamalalang krisis sa kasaysayan nito, sinunggaban ni Warren Buffett ang pagkakataon na mamuhunan at pagandahin ang kanyang reputasyon. Itinuturing ni Buffett ang American Express bilang isang kumpanyang napakahusay ang pamamalakad at sobrang naging reaksyon ng merkado sa maliit na problemang ito. Bumili siya ng shares na natakahalaga ng $1 milyong, umaasang babawi ang kumpanya. Pero humihiling ang mga bangkong naloko na magbayad ang American Express. Pwedeng magsampa ng kaso ang American Express at igiit na hindi sila dapat magbayad dahil biktima rin sila gaya ng mga bangko. Nagplano si Howard Clark, presidente ng kumpanya, na magbigay ng $60 milyong sa mga bangko bilang kabayaran at bayad pinsala. Marami pa ring shareholder ng American Express ang naniniwalang magastos ang solusyong ito at mas mainam na lumaban ang kumpanya sa korte. Hindi kailangan ni Warren Buffett magbigay ng opinyon, pero sinuportahan niya ang plano ni Howard Clark na magbigay ng $60 milyong sa mga bangkong nalugi. Naniniwala siyang malaking gasto sa kumpanya ang kabayaran sa simula. Pinalalakas ng American Express ang tatak nila bilang mapagkakatiwalaan at maaasahan sa pangmatagalan. Nanalo si Buffett sa argumento at muling tumaas ang halaga ng American Express kaya kumita siya ng 3 hanggang $3.5 milyon. Palawak ng palawak ang pakikipagsosyo ni Buffett dahil lagi siyang nakakakita ng magagandang kumpanyang pwedeng pag-investan. Noong 1965, $37 milyong ang hawak ng kanyang pondo. Dahil sa paraan ni Buffett sa pag-i-invest, yumaman siya at ang kanyang mga investor. Nagtagumpay si Buffett sa pag-i-invest dahil ginagawa niya ang kabaliktaran ng karamihan. Hindi niya balak baguhin ang kanyang mga nakasanayan. Ang kanyang katigasan ng ulo ay magdudulot na naman ng problema dahil magsisimula na siyang pumasok sa isa pang problemadong kumpanya, ang Berkshire Hathaway. Para kay Buffett, ang Berkshire Hathaway ay parang isa na namang mabilisang pagkakakitaan. Di maganda ang pamamalakad pero maraming mahalagang asset na pwedeng ibenta para kumita. Noong 1962, bumili ako ng unang shares ng Berkshire, isang kumpanyang tela sa Hilaga na magsasara ring kalaunan. Mura ang stock na ito ayon sa statistics, pero mahina ang negosyo. Nagsasara ng pabrika ang Berkshire Hathaway kaya nagagamit ang kapital para bumili ng sariling shares. Bumili ako ng shares dahil inisip kong magkakaroon muli ng alok na muling bilhin ang mga share at mabebenta namin ito na may konting kita. Bumili si Buffett ng shares para maging mayore ang shareholder. Tinuturing ni Sidney Stanton, boss ng kumpanya, na banta ng sapilitang pagkuha sa kumpanya ang mga share ni Buffett kaya inimbitahan niya ito sa pagpupulong. Sa meeting, inalok ni Sidney na bilhin ang shares ni Buffett sa mas mataas na presyo at nagkasundo sila. Lumalabas na palabas lang ang pagpupulong para malaman ang totoong intensyon ni Buffett. Galit na galit si Warren Buffett. Kung dati ay ayaw niyang kunin ang kumpanya, ngayon ay gagawin na niya ito. Nadala siya ng emosyon habang si Buffett ay maghahanda ng digmaan para sa halos walang kwentang kumpanya. Patuloy bumibili ng share si Buffett ng Berkshire Hathaway para makuha ang kumpanya at makadanti kay Sidney Stanton. Nanalo si Buffett sa laban at kontrolado na niya ang Berkshire Hathaway, ngunit naging walang saysay ang tagumpay dahil sira na ang kumpanya. Maaaring natalo ni Buffett ang kanyang kaaway, pero kapalit nito, pagmamay-ari na niya ngayon ang isang humihinang kumpanyang tekstil. Pero handa na siyang matutunan ang kanyang leksyon at gawing pagkakataon para sa paglago ang kabiguang ito. Desidido siyang gawing isang imperyo ang Berkshire Hathaway na hindi pa naisip ng sinuman, ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa.
Habang si Buffett ay kumikita sa mga problemadong kumpanya, tahimik namang binubuo ni Charlie Munger ang sarili niyang investment fund. Napagtanto ng dalawang magiging higante ng panangalapi sa Amerika na pareho sila ng layunin at oras na para magsanib puwersa.